Hindi umano sigurado si Jericho Cruz kung sasamahan niya ang grupo ng Guam sa kampanya nito sa FIBA Asia Cup, bunga ng ilang dahilan. Umamin naman si QMB na maganda ang kanilang posisyon para madeklara siyang lokal ng FIBA at tuluyang kumasa sa Gilas, Pilipinas. Estado ni QMB para maging lokal at sumalang sa Gilas, tinimbang naman ni SBB President Al Panlilio. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos magkampiyon ang kanyang koponang SMB at tanghaling finals MVP, tila at tubili naman si Jericho Cruz sa pagsalang nito sa koponan ng Guam para sumabak sa FIBA Asia Cup ngayong Agosto. Kung bakit, narito ang kanyang rason. Tutukan natin si Jericho Cruz sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Pag-iisipan, since game 1, hindi ko lang sinasabi din pero may iniinda din ako sa tuhod ko eh. So everyday, kung nagsishot si Junmar Fajardo, nagsishot din ako ng painkillers. So pag-iisipan ko muna the next days kung papahinga ako o tutuloy ako. To be honest, hindi ko pa iniisip yun eh. Pag-iisipan ko pa tapos buntis pa si Mrs., gusto ko rin magbakasyon. So ang pahayag ni Jericho Cruz tungkol sa posibilidad ng kanyang pagsali sa Asia Cup, medyo mabigat, di ba? Lalo na kung isa sa alang-alang kung gaano kabigat ang haharaping laban ng Guam. Kalaban nila yung malalakas na koponan ng Iran, Syria at Japan, mga bansang may matitinding karanasan sa international basketball at may malalim na roster. Ang presensya ni Jericho, malaking bagay po yan para sa Guam. Bilang isa sa pinakabatikang players nila, dala niya hindi lang ang scoring at playmaking kundi pati yung leadership sa court. Sa mga ganitong tournament kung saan bawat possession ay mahalaga, yung karanasan ni Jericho sa PBA at international na laro, posibleng maging X-factor yan ng Guam. Pero naiintindihan din natin ang kanyang pag-aalilangan dun May iniinda siyang injury sa tuhod at may personal din siyang hinaharap. Buntis yung kanyang asawa, di ba? At nais din niya magpahinga. Bilang tao, may limitasyon din ang katawan at damdamin kahit gaano pa kagaling o kaseryoso sa laro. Sa huli, kung makakalaro si Jericho, sigurado lalakas ang tsansa ng Guam Pero kung hindi man, dapat din nating respeto yung kanyang desisyon, di ba? Ang laban sa Asia Cup, hindi lang laban ng lakas kundi disiplina yan, chemistry, and of course yung puso. At sa puntong yan, parehong kailangan ni Jericho ang pahinga at pagninilay-nilay. Habang alinlangan si Jericho Cruz kung sasamahan ng grupo ng Guam sa Asia Cup ngayong Agosto, isiniwalat naman ni Quentin Millora Brown na meron umano siyang pag-asa na maging lokal para sa Gilas, Pilipinas. Isiniwalat din niya na target niya ang Europa matapos ang kontrata sa Macau Black Bears. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si QMB sa report ni Normie Riego ng Spin. Tinuturing nila akong naturalize May apila na ginagawa kaya titingnan natin kung ano yung mangyayari. Siyempre, hindi ako abogado kaya hindi ako pwede magsalita tungkol sa mga detalye. Pero ayon sa sinabi sa akin, maganda raw ang posisyon namin para makuha yung local status. Tinitingnan ko rin yung possibility na pumirma ng kontrata sa Europa. Pero kailangan ko munang hintayin na matapos ang unang kontrata dito sa Macau. So yung naging pahayag ni Quentin Millora Brown, nagpapakita po yan ng kanyang determination at hangarin na makapag-ambag sa Gilas, Pilipinas sa abot ng kanyang makakaya, di ba? Sa kasalukuyan, classified siya bilang isang naturalized player ayon sa FIBA rules. Pero umaasa siyang maaprubahan ng kanilang apila para ma-recognize bilang local player. Kapag nagtagumpay yung apila na yan, malaking bagay ito para sa national team dahil magbibigay ito ng mas malaking flexibility sa lineup. Lalo na, limitado yung bilang na naturalized player na pwedeng isama sa isang tournament, di ba? Kung makakamit na yung local status, sigurado magiging valuable asset si Millora Brown sa Gilas, Pilipinas. Sa kanyang solidong background bilang isang collegiate player sa US and of course dito rin sa UP, may kakayahan siya magbigay ng depensa, rebounding at energy sa loob. Mga bagay na laging kailangan ng national team. Malaking tulong din ang kanyang size at basketball IQ lalo na laban sa mas matatangkad na kalaban sa Asia. Interesante rin yung kanyang balita na may posibilidad siyang pumirma ng kontrata sa Europa. Ibig sabihin patuloy ang pagtaas ng antas ng kanyang laro dyan at makakakuha siya ng karanasan sa mas competitive na liga, di ba? Kung maglalaro siya sa Europe, mas lalalim ang kanyang exposure at posibleng dalhin niya ang improvement na yon pabalik sa Gilas, Pilipinas. Kung sakaling matawag siya, isa ring noteworthy na punto ang sinabi niyang hindi niya nakikita ang PBA bilang option sa ngayon. Bagamat maaaring masaktan ng ilang fans sa pahayag na yan, dapat din nating unawain na bawat manlalaro may sariling career path yan. Maaaring mas nakikita ni QMB ang paglalaro sa International League bilang mas beneficial sa kanyang development. At sa huli, maaaring mas makabuti rin to sa Gilas kung mas lalakas siya sa mga bansang may mas malalakas na liga, di ba? Sa kabuuan, positibo naging mensahe ni Quentin Maaaring hindi pa tiyak ang kanyang status bilang lokal, pero kanyang commitment or kahandaan na makapaglaro para sa Pilipinas dapat bigyan ng pagpapahalaga, di ba? Kapag naaprubahan yung kanyang estado at nakuha niya international experience sa Europe, maaaring isa siya sa magiging susi sa mas matatag na Gilas, Pilipinas sa mga darating na taon.
Kung tila malabong maglaro si QMB sa PBA, kabaligtaran naman nakikita dito ni SBB President Al Panlilio. Ayon sa kanya, isang paraan ni QMB para ma-recognize ni FIBA ang paglalaro sa Pilipinas. Binigyan din niya ang kaso ni Chris Newsome na ngayon ay player ng Meralco at kasalukuyang nasa hanay ng Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si SBB President Al sa report ng Fast Break sa fastbreak.com. Ang isa pang paraan ay ang maging pasensyoso si QMB at patuloy na tumulong sa pag-unlad ng basketball sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglalaro dito sa bansa. Sa pagdaan ng panahon, maaari sa hinaharap, maaari nating iapila ang kaso tulad ng kay Newsome. Sa ngayon, wala pang pagkakataon na makapaglaro bilang lokal para sa Gilas, maliban na lang kung magbago ang mga patakaran. Ang pahayag ni SBB President Al Panlilio ay nagpapakita ng realistiko at maingat na pananaw tungkol sa sitwasyon ni QMB. Maliwanag na tinutukoy niya kasi yung proseso para maging lokal na player sa Gilas. Hindi po madali, di ba? At nangangailangan ng pasensya. Tama siya na ang pagtulong ni QMB sa pag-unlad ng Philippine basketball sa pamamagitan ng paglalaro sa bansa. Isang mahalagang hakbang po yun. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa buong komunidad ng basketball dito sa atin. Sa kaso naman ni Chris Newsome bilang halimbawa, nagpapakita po yun na may mga pagkakataon na posibleng maapila at mabigyan ng chance sa mga naturalized o imported players na makapaglaro bilang local sa Gilas. Basta may tamang proseso at pagsunod sa mga patakaran. Pero sa ngayon, malinaw na limitado yung mga ganitong pagkakataon para kay QMB at iba pang players na nasa kapareho niyang sitwasyon. Sa huli, yung pahayag ni Panlilio, nagtuturo po yun ng kahalagahan ng pagtitiis at pag-unawa sa umiiral ng mga regulasyon habang hinihintay yung posibleng pagbabago sa hinaharap, di ba? Isang hamon din yan para kay QMB na patunayan ang kanyang dedication sa basketball dito sa Pilipinas. And of course, magbigay ng contribution na maaaring maging dahilan para mabigyan siya ng mas malaking pagkakataon sa hinaharap. So guys, maraming salamat.